So ito, sunod mga kababayan. Dito tayo kay Harry Roque. Ngayon, mga kababayan, syempre ang sasabihin ninyo ngayon kay Harry Roque, kailan makulong yan? Kailan yan uuwi? Kailan yan dadamputin? Di ba? Yan yung lagi nating marinig. Yan yung lagi ninyong tinatanong. Kailan yan uuwi? Kailan yan dadamputin? Di ba? So ngayon mga kababayan, wag po kayong mag-alala. Kasi po, ang passport ni Harry Roque ay, ang passport po niya mga kababayan, ay black na po. No? Naka-black na po ang passport ni Harry Roque, so hindi na po siya makakatakas pa. Maliban na lang kung merong tutulong sa kanya na nagtrabaho sa ahensya ng gobyerno diyan sa Austria. Pero mga kababayan, si Harry Roque ay unti-unti na pong pinipilayan. Hindi man siya naaaresto, hindi man siya dinadampot. Diba? Pinipilayan na siya. Bakit? Si Harry Roque mga kababayan, i-disbar na. Hala ka. Sige. Anong paninindigan mo ngayon pag na-disbar ka pa? Sige nga, paano ka ngayon tatawaging attorney kung ma-disbar ka na? Patay ka, bata ka. Ito. Mga kababayan, deserve ba niya, mga kababayan? Paki-comment. Deserve ba ni Harry Roque yan o hindi? Deserve ba ni Harry Roque ang ma-disbar? Hala ka, patay kang bata ka. Si Harry Roque, mga kababayan, ay i-disbar na. Kaya ngayon, umapila siya, mga kababayan, sa gobyerno or sa IBP na wag daw siyang i-disbar. Ito. Saan ba yon? Saan na yun si Harry Roque? Harry Roque. Hanapin ko lang mga kababayan. Harry Roque, i-disbar na. Ayan, impact. Anong adi-disbar? Ito mga kababayan. Harry Roque disbarment case. Ito, mga kababayan, 6 hours ago. Ayan, nag-post na si Harry Roque. Mga kababayan, ayan na, bakla. Ito na mga kababayan. Office of Attorney Harry Roque, press release. May opisina ka pa? Hindi ka nahiya? Ang kapal ng mukha mo, ang kakaroon ka pa ng opisina. Ito po mga kababayan. Post ni Harry Roque, 10 hours ago. January 10, 2026. Ito na. Office of Attorney Harry Roque press release. January 10, 2026. Roque asked IBP to dismiss disbarment complaint. Nako po. Nanawagan po si Harry Roque sa IBP. Mga kababayan, no? Sa samahan ng mga abogado na i-dismiss daw ang kanyang disbarment complaint. Attorney Harry Roque asked the Integrated Bar of the Philippines or IBP through its Commission on Bar Discipline to dismiss the disbarment complaint filed against him by Mr. Milvin Matibag. Nako po, eto na mga kababayan, dahan-dahan na. Mawawala na ng power ito. To recall, Matibag filed the complaint for Roque's sharing of the alleged pulboronic video showing a man purportedly President Ferdinand R. Marcos Jr. is knifing a powdering substance and commenting on the authenticity of the said video. In his answer to the IBP, the former presidential spokesperson said had undertaken due diligence to believe that the video is in fact authentic. Pinagpilitan talaga ni Harry Roque, mga kababayan, na ang bidyong nilabas niya ay totoong nagpupulburon si PBBM at autentikado daw yun. Tapos, the analysis was performed by an audio-video forensic expert and said forensic expert found no evidence of editing, that the file exhibit consistent patterns and characteristics that align with an
unaltered recording, and that the said analysis was based on the detailed examination of the file structures, visual content, and other attributes, Roque added. Roque further said that his commentary on the video is constitutionally protected privilege speech. Nako po, protektado daw sa privilege speech ang paglabas niya ng video. Protektado ba? Kasi ang ginawa ninyo, siniraan yung presidente. Walang problema, Harry Roque. Maglabas ka ng video dyan na nagkantutan, nagtsabuhan. Kung hindi makapangyarihang tao or hindi presidente, ang pinatamaan ninyo, presidente yun. Yun ngang DDS na vlogger-vloggeran eh. Nag-post lang ng headshot sa ulo ni PBBM. Inaresto. Iyan pa kaya naglabas ka na naggaganon? At sabi mo pa authenticated? Kung authenticated yan, bakit ayaw mong umuwi? So sa madaling salita, guilty ka kasi nagtatago ka. So ngayon dapat lang madisbar ka. Ito pa, while maintaining his personal commentary channels on different social media platforms, Roque hosted regular TV and radio programs in Sunshine Media Network INC, Incorporation SMNI, and served as a commentator on current social and political events. He had likewise been a regular contributor of option, columns, and different prominent newspapers and other publications. Having said this, Roque maintained that his comments fall with the ambit of the freedom of the press, and that he made those statements in the exercise of his right to fair journalistic comment. Nako po, mga kababayan, hindi mo na pwede idahilan yung mga ganyan eh. 'Di ba? Kasi kung talagang may paninindigan ka, totoo yung pinakita mong nagpupulburon si PBBM, dapat umattend ka. Dapat hinarap mo. Kasi bakit? Imbis na ikaw yung nag-akusa, ngayon, ikaw yung maaakusahan. Kasi bakit? Paano mo ngayon yan mapatunayan na autentikado yan at hindi ka naninira? Tandaan mo, si BBM ang binigkas mo dyan, si Marcos Jr. Kung sabihin mo na okay yan, dapat pumunta ka sa immigration or sa embassy. Ngayon, mag-file ka doon ng statement at sabihin mo sa embassy na ito'y autentikado, ang aking mga salaysay, ang aking mga sinumpaan. Parang si Saldico ba? Alam mo nangyari kay Saldico? Pugante siya ngayon. Mamims, Miguel of shoutout at maraming salamat sa iyong super sticker. Kasi bakit? Hindi yan papaniwalaan ng korte na hindi ka naninira at totoo na nagpulburon si PBBM. Kasi wala kang detalyado, wala kang notaryo. Diba? Tignan mo, si Saldico. Paano naging wanted siya ngayon? Kasi kung totoo lahat ng bintang niya kay PBBM, dapat pumunta siya sa Philippine Embassy kung saang bansa siya. Doon siya nanumpa at pumirma siya na totoo ang sinabi niya. Bakit ayaw niyang pumunta ng Philippine Embassy? So ngayon, Harry Roque, ang bukod tangi na para paniwalaan ka ng korte na ang iyong statement, ang iyong bidyong pinalabas ay totoo at authenticated na nagpupulburon si PBBM, pumunta ka ng Philippine Embassy dyan sa Vienna, Austria. So ngayon, doon, mag-file ka doon ng affidavit mo, statement mo, at i-attach mo doon yung link ng video na ito ay totoo at i-present mo yung USB para paniwalaan kang totoo yan. Kasi kung hindi ka pupunta sa embassy, hindi ka mag-notarize doon, hindi ka mag-file ng affidavit mo, sa madaling salita, magiging kaso mo yan. Wala kayong pinagkaiba ni Saldico. Diba? So ngayon mga kababayan, syempre alam po natin na hindi bobo si Harry Roque. Tanga nga lang. Sa tingin nyo ba si Harry Roque pupunta ba ng Philippine Embassy? Hindi po pupunta yan. Bakit? Kasi pag pupunta yan doon,
Aarestuhin yan, ihuhold yan sa Philippine Embassy. Kasi bakit? Wanted yan sa kasong human trafficking. Kaya hindi yan siya pupunta doon. Sa madaling salita, tambak-tambak ang kaso niya. Hindi naman yan bobo sa tingin ninyo. Paano niya mapatunayan na autentikado yung video na nagpulburon si PBBM? Kung hindi siya mag-file doon ng affidavit, hindi siya magawa doon ng notarized statement, ang bukod tanging makapagpa-notarize lang at magpa-authenticate dyan na totoo ang pagpupulburo ni PBBM ay si Harry Roque lang. Kung saan man siya ngayon, pumunta siya sa Philippine Embassy, doon siya manumpa. Ang problema lang, pag pumunta siya sa Philippine Embassy, hindi na siya makakaalis. Ihuhold siya ngayon doon. Kasi bakit? May kaso siya. So ngayon kung hindi siya pupunta sa Philippine Embassy, simple lang, mga kababayan, madidisbar siya. Mamili ka, Harry Roque. Unti-unti nang pinipilayan si Harry Roque, mga kababayan. Unti-unti na talaga siyang pinipilayan. Unti-unti siyang pinipilayan. Bakit? Kung hindi siya papayag madisbar, patunayan niya. Gawa siya ng affidavit, ipanotarize niya, punta siya sa Philippine Embassy. Para hindi siya madisbar. Ang problema lang, pupunta ba siya? Kasi kung pupunta siya sa Philippine Embassy, ihuhold yan siya doon. Hindi yan siya palalabasin. Pupusasan siya ngayon doon, pauuwiin siya sa Pilipinas. Di ba? Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Oy, Ma'am Ems, maraming salamat po, ma'am, sa yung super chat. Thank you so much po, and more power din po sa inyo. Diba? Yun ang problema dyan, mga kababayan. Nanawagan siya sa Integrated Bar of the Philippines na i-dismiss daw ang disbarment. Paano nga i-dismiss ang disbarment kung hindi mo mapatunayan yung aligasyon mong nagpupulburon si PBBM? Diba? Ngayon, wala ka ng passport. Ngayon, hindi ka na abogado. So ngayon, homeless ka pa sa homeless. Useless ka pa sa inutil. Mga kababayan, eto na nga. Eto na. May nag-comment, sabi ni Ma'am Imalin Castillano, ang tagal naman pagdamputin ang mga yan. Paano nga, Ma'am? Hindi man ata gumagalaw ang taga-embassy doon. Hindi naman yata gumalaw ang ambasador doon. Baka naman kasi friend. 'Di ba? Kita mo, Harry Roque, pugante ka na. Wala kang passport. Hindi ka na abogado. Inutil ka pa sa useless. Homeless ka pa sa inutil. 'Di ba? Actually, Agosto Santo Domingo ay i-disbar na po talaga siya. Ngunit siya po ay nanawagan sa Integrated Bar of the Philippines na i-dismiss daw ang disbarment case complaint laban sa kanya ni Matibag ba yun? Sino ba yung nag-file ng disbarment sa kanya? Eto, mga kababayan. Disbarment complaint. Ayan. Against him by Mr. Milvin Matibag. Nako po, mga kababayan, si Bayad Boy Pugante. Sabi ni Ma'am Ganing Archula, may tagapagtanggol po. Nako po. Ay nako. Pahirapan lahat ay umuwi ka na lang kaysa puro kahihiyan ang ginawa mo. Kaya nga, Ma'am Jingjing Ma'am Adrina Malok, maraming salamat po, ma'am, sa yung palipad. Thank you so much po. Kaya, alam mo, sa totoo lang, Harry Roque, kaysa naman mawala sa iyo lahat, umuwi ka na lang. Abogado ka, matalino ka. Diba? Hindi ka ipapakulong. Alam mo yan. Alam mo, abogado ka. Hindi ka makukulong. Abogado ka eh. Ngunit, hindi maniniwala si Salpanelo dyan. Kasi bakit? Sabi nga ni Salpanelo, alam mo naman na kapag ka tumakbo ka at nagtagok ka, ang sabihin ng tao, guilty ka. Ngayon, kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang mali, abogado ka, mananalo ka. Ang problema, uuwi ba si Harry Roque? Dito pa nga lang sa ginagawa niya, sa pagtatago niya, halos 1 taon na daw siyang nagtago. Sa madaling salita, guilty na siya.
Alam niyo ba mga kababayan na kapag ikay nagtatago, mas lalong lalalim at mas lalong hahaba ang sentensya ng iyong kasalanan? Pero kung susuko ka, ura-urada, iiksi lang. 'Di ba? Para din nakakulong din rin siya makalabas. Kaya nga, 'di ba? Oh, parang nakakulong lang din siya kasi ngayon hanggang sa Vienna lang siya. Ano? Hindi naman po pwede. Sa bagay, pwede naman siguro yung asawa niya magpadala ng pera sa kanya doon kung may mga kaibigan siya doon ng mga Pilipino na pwedeng ipadala sa kanya tapos i-claim nung kaibigan niya kasi siya hindi na siya pwede mag-claim diyan. Kasi bakit? Wala na siyang passport. I-passport ang kailangan doon pag nag-claim ka. Hindi man po pwede ipakita mo Philippine ID. Passport ang ipakita mo. So ngayon ang mangyari, anong ipapakita mong passport? Naka-block na nga. So kailangan niyang kumausap doon ng mga Pilipino na pwedeng padalhan. Ang problema lang, ano din ipapadala ng kanyang asawa kung pati ang kanyang asawa may kaso rin? Hindi rin naman po pwede na ang mga anak ang magpapadala sa kanya kasi bakit? Ano ipapadala ng mga anak niya? Okay lang kung may mga trabaho, mga anak niya, may mga negosyo sila. Ang problema doon, hanggang kailan siya mamumulubi doon? Hanggang kailan siya maging homeless? Ultimo nga, hotel, hindi siya pwedeng mag-check-in doon kasi wala siyang passport. Hindi naman po pwede nang ipakita niya doon ID ng Netherlands. Hindi naman siya taga Netherlands. Yung ID lang na binigay sa kanya ng Netherlands nung nanatili siya doon under the processing doon sa kanyang asylum. Niligwak na nga ang kanyang asylum at alam naman niya sa sarili niya yun na hindi siya tatanggapin na magkuha siya ng asylum sa Netherlands kasi bakit? May kaso siya. Maliban na lang kung tumakbo siya doon, wala pa siyang kaso, may kaso na siya sa Philippines. So ngayon mga kababayan, walang ibang gawin si Roque dito, umuwi na lang siya. Sumuko na lang siya sa Philippine Embassy dyan sa Austria para i-deport siya pauwi ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang, hanggang kailan ba? Kaya atat na atat siya na makaupo si Sara. Kasi bakit? Pag nakaupo si Sara, absuelto siya Bigyan ng amnesty yan, bigyan ng pardon yan. Lahat, alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, paputol ko yung daliri ko pag naging presidente si Sara kung hindi niya i-absuelto lahat ng mga kaalyado niya. Utot. Lukuhin niyo na lelang ninyo, wag ako. Do you think pag si Sara naging presidente sa 2028, lahat ng kaalyado niya, Tebes, Bantad, Roque, Queboloy, Digong, sino pa yung mga nakakulong? Lahat yan. Bibigyan na ng pardon isa-isa. Mauri Mikudo, hello po. Diyos ko, paputol ko daliri ko kung hindi niya gagawin yan. Tigil-tigilan nyo nga ako. Saldi ko, isa yan. Si Bunuan, isa yan. Ako, lahat yan. Lahat yan, mga kababayan. Tatanggalan niya yan. Gawan niya ng amnesty yan. Gawan niya ng pardon yan. Linis agad lahat ng pangalan yan. Tapos magugulat kayo, tatakbong senador yan. Tatakbong kongresista. Diyos mio, Marimar. Makakalaya lahat yan. Sino pinagluloko nila? Ginawa nga ni Digong noon, nakalaya si Bong Revilla, nakalaya si Jinggoy, nakalaya si Robin. 'Di ba? Nakalaya si Gloria. Tigil-tigilan nyo nga ako. Ay, Diyos ko. So yun lang po mga kababayan.